Muling nagkaroon ng pagdinig ang Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa pagkakataong ito ay inisnab ng karamihan ng opisyal ng ehekutibo ang pagdinig. Tunghayan natin ang ibang detalye ng balita mula kay Troy Gomez. Matapos mapahiya ang mga opisyal ng administrasyon sa nakaraang pagdinig, ay puro bakanteng upuan na lamang ang makikita sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa umunoy iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan, nauna nang nagpadala ng liham sa Executive Secretary Lucas Bersamin para sabihin na hindi ito dadaluhan ng mga opisyal ng ehekutibo. Sa nasabing pagdinig, naisa na silang questionin ni Senador Amy Marcos kaugnay sa presensya ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas, 1 taon o ilang buwan pa bago hinuli si Duterte. Nais tumbukin ng senadora na talagang matagal nang pinaghandaan at magkasamang kumikilos ang Administrasyong Marcos Jr. at ICC. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Bukod pa kay Bracken ay inilahad ni Amy batay sa kanyang hawak na impormasyon mula sa Bureau of Immigration ang iba pang tauhan ng ICC na pumasok sa Pilipinas bago pa ang pag-aresto kay Duterte. Kabilang anya rito ang 2 protection experts na nagtanggol sa mga testigo at isang investigador. Dahil dito ay nais ni Amy na ipasabina ang ilang mga opisyal ng gobyerno para makadalo sa susunod na pagdinig. Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Ilan sa mga ipinasabina ni Amy Marcos ay sina Police Regional Office 3 Director Brigadier General Gene Fajardo, Crime Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III, Philippine National Police Chief General Francisco Marbil, Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao at marami pang iba. Ayon sa senadora, una na siyang nagpapirma o nagpapaaproba ng sabina kay Senate President Francis Chis Escudero, ngunit tila walang nangyayaring aksyon. Sagot naman ni Escudero sa isang kasunod na press conference, ipauubaya raw niya ang pagsabina sa isang abogado ng Senado para masigurong makaiwas sa isang constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ang executive doon? I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masubpoena ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, 2 yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Chis. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung 2, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy
na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So, kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, Madam Chair. Thank you, Mr. Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Neri versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan, at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President, marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po. Ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. Panag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero, posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken, dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan at maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila. At may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC
at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas.